O dakilang espiritista. Ang apo kong si Lu Yufeng. Dahil sa aksidente 3 taon na ang nakalipas, hindi pa nagigising hanggang ngayon. Kung may paraan para magising ang apo ko, ang Lu Group ay tiyak na gagantimpalaan ng malaki. Maghanap ng babaeng itinadhana para magpakasal upang gumaling, para masira ang masamang kapalaran. Nagpakita na ang espiritista. Maaari mo bang sabihin sa akin? Itong babaeng itinadhana, nasaan siya ngayon? Malayo sa langit, malapit sa harapan. Binabalaan kita. Mayroon akong masamang dila mula pa sa kapanganakan. Huwag mo akong galitin. Masakit ang kamay ng hahawak sa akin. Madudulas at mahuhulog ang humahabol sa akin. Kayo ang may gusto nito. Huwag akong sisihin. Binibini teka. Sabi ng espiritista, malayo sa langit malapit sa harapan. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay ang itinadhanang babae na sinabi ng espiritista? Binibini, ano ang pangalan mo? Bakit ka nandito? Ako si Yunshu. Pasensya na. Dahil mayroon akong masamang dila. Pinalayas ako ng mga tao sa baryo. Wala akong mapuntahan. Dahil gutom na gutom ako, kaya ninakaw ko ang mga handog. Hindi ko sinasadya. Kawawa naman ang bata. Dahil wala kang mapuntahan. Gusto mo bang sumama sa akin pa uwi? Maging asawa ng apo ko? Para maging pamilya kita. Hindi mo ba ako naiinis sa aking masamang dila? Hindi ka naman masamang dila, ikaw ang swerte ng aming pamilya. Tara, sumama ka sa akin pa uwi. Yunshu, ito ang apo ko, si Lu Yufeng. Ang panganay na anak ng pamilyang Lu. Ang presidente ng Lu Group, 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa aksidente, hindi na siya nagising mula noon. Wala na akong magawa. Kaya humingi ako ng tulong sa isang espiritista. Maghanap ng itinadhanang babae. Napakasalan siya para gumaling. Kung ayaw mo siyang pakasalan, hindi kita pipilitin. Ang lola ko ay mabait sa akin. Mukhang maganda rin na pakasalan si Lu Yufeng. Gusto ko siyang pakasalan. Hindi ko inakala na makikilala ko lang wala pang 10 minuto na ikakasal sa isang coma patient. Hindi ko inaasahan na ganito katagal akong nakahiga. Ang sexy mo pa rin. Huwag kang mag-alala. Dahil pinakasalan kita, hindi kita pababayaan. Siguradong aalagaan kita ng mabuti. Yunshu, tingnan mo. Ito lahat ay inihanda ni Lola para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ang dami? Lahat ito para sa akin? Ang bait sa akin ni Lola. Kung ang bagong asawa ko, sana maaga siyang magising? Sige, naiintindihan ko. Yunshu, may lalabas ako. May gagawin ka. Hanapin mo si Shaoli. Alagaan mong mabuti ang misis. Opo, Lola. Ewan ko kung saan. Galing ang probinsya nung ito. Bakit siya ang naging binibini? Ito lang ang kakainin? Ikaw, probinsyano. Mabuti nga may makain ka. Inakala mo na ikaw na ang amo. Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Payo ko sa'yo, mag-ingat ka sa iyong bibig. Kung hindi, malalagas ang ngipin mo. PWE, probinsyano. Ako, ang mga ngipin ko. Ikaw ang sumumpa sa akin. Ikaw na ang kumain. Anong ginagawa ninyo? Dumating na si Segundo Ginoong Lu Yashuan. Tingnan ko kung paano ka magmamagaling. Segundo Ginoo, itong babae. Dahil napangasawa niya ang panganay na Ginoo, pinipilit niya akong kumain ng malamig na kanin at ulam.
At isinumpa pa niya na malalagas ang mga ngipin ko. Talagang ang nalaglag ang ngipin ko. Isa siyang masamang bibig. Palayasin mo na siya. Ikaw pala si Yunshu. Akala ko pa naman sinabi ng lola ko na maswerte ka. Hindi ko inakala na napakasama mo pala. Ako ang masama? Siya ang nagbigay sa akin ng mga bagay na ito, at ang karma ay bumalik sa kanya. Narito na ang katotohanan at nagdadahilan ka pa. Kung pinagbibintangan mo ako, mabubulunan ka sa tubig. Isa ka ngang masamang bibig. Anong ginagawa mo? Lola, itong babae, isa siyang masamang bibig, isang malas. Hindi siya ang itinadhana para sa kapatid ko. Anong itinadhana? Palayasin mo na siya. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Yunshu, siya ang itinadhana ayon sa saserdote, dahil narito si Yunshu. Tiyak na magigising si Yufeng. Dahil nandito ako, tiyak na magigising si Yufeng. Kung totoo nga iyan, maghuhugas ako ng ulo ng nakatayo. Pwedeng simulan mo na ang iyong palabas. Ang galing! Kuya, gising ka na sa wakas. Yufeng, may masakit ba sa iyo? Tatawag ba ako ng doktor? Lola, ayos lang ako. Pinaghirapan mo ang mga taong ito. Yunshu, ikaw talaga ang swerte ng pamilya natin. Yufeng, ito ang iyong asawa. Yunshu, buti na lang siya ang nagpakasal sa iyo para magbigay ng swerte. Para kang nagising, dapat mong alagaan siya. Bakit ko siya dapat pasalamatan? Wala naman siyang ginawa. Yunshu, salamat. Oo nga, nitong mga nakaraang taon, kumusta ang pag-unlad ng kumpanya? Huwag kang mag-alala tungkol sa kumpanya. Nag-hire ako ng mga profesional para asikasuhin ito. Kuya, kagigising mo lang. Iniisip mo na agad ang kumpanya. Ang sobra naman ng pagiging competitive mo. Kung magsisikap ka lang, hindi naman ako mapapagod ng ganito. Dahil gising ka na ngayon, wala naman akong ginagawa. Tingnan mo, pwede mo ba akong bigyan ng trabahong hindi masyadong mahalaga? Ikaw? Anong gusto mong gawin? Hindi ako nakapag-aral. Hindi marunong magbasa. Pero kaya kong maglinis. Sa tingin mo, may angkop ba? Janitor. Xiao Chuan, Anong problema sa janitor? Ang janitor ay kumikita sa sariling pagsisikap. sige, bukas, ihahatid kita sa cleaning department ng kumpanya. Si, Kuya, mag-ingat ka. Ang babaeng ito, pagpasok sa ating kumpanya, siguradong may masamang intensyon. Baka gusto niyang malaman ng iba ang kanyang pagkatao para maka-attach sa iyo. Sana nga ganyan siya. magandang araw. Ako ang bagong empleyado ngayong araw. Janitor na si Yunshu. Sana ay suportahan ninyo ako. Base sa iyong file, galing ka sa probinsya. May problema ba doon? Anong problema? Ang Lu Corporation na ito ay nasa top 500 sa mundo. Ikaw, isang taga-probinsya, talagang nagpapababa ng antas ng ating kumpanya. Kung ang antas ng isang kumpanya ay susukatin sa edukasyon ng mga empleyado, iyon ang talagang katawa-tawa. Pero bilang supervisor ng Lu Group, pwede naman akong maging flexible. Depende sa iyo kung paano ka magpapakita ng pasasalamat. Anong gusto mong gawin? Maglakas loob ka bang tanggihan ako? Ako ang supervisor ng Lu Group. Ang pagpansin ko sa iyo ay iyong pribilehiyo. Kung lalayo ka pa, matutumba ka. Sino ang tinatakot mo? Ikaw, na may masamang bibig. Abangan mo kung paano kita aaksyonan. Lu Yufeng, paano mo nakuha ang numero ng presidente? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Kuya, saan ka pupunta? Pupunta sa kumpanya. Hindi naman. Sabi ng doktor, kagigising mo lang. Kailangan mong magpahinga ng marami. Ngayon ay unang araw ng trabaho ni Yunshu. Nag-aalala ba siya kay Yunshu? Anong relasyon nyo?
Iyon lang ay parehong pangalan at apelyido na lang. Sa kumpanya, huwag munang ibunyag ang relasyon ko at ni Lu Yufeng para hindi siya magkaproblema. Sabi ko na nga ba, bakit mo makikilala ang presidente? Itong buong palapag, buong opisina, dampian mo lahat. Ah, Supervisor Lu, tapos na akong mag-damp. Ang bilis mo naman. Kailangan kong maigi siya sa atin. Ikaw, Ito ang tawag mong malinis? ikaw. Paano sumasagot ka pa? Sige ngayon, gagamitin ko ang dahil sinagot mo, ang iyong superior sisantehin kita. Ikaw itong hindi makatarungan. Ano naman? Sinong nagsabi sa iyong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Bilisan mong mag-empake at umalis. Sino ang pinaaalis mo? Anong nangyari? Oh, siya ay taga-province. Mababa ang pinag-aralan. Hindi ko alam kung anong ginamit niyang paraan para makapasok sa kumpanya. Talagang nakakasira ito ng imahe ng kumpanya. Balak ko na siyang alisin. Lu Group, hindi kailanman nagdi-discriminate batay sa pinagmulan o antas ng edukasyon. Kung hindi ka susunod sa desisyon ng kumpanya, pwede ka nang umalis ngayon. Para sa babaeng probinsyanang ito, papayagan mo akong umalis? Anong relasyon nyo? Siya ay akin. Aba, ako ay empleyado ni Amulu. Nagtatrabaho ako ng mabuti, kaya hindi ako sisantehin ni Amulu. Ikaw naman, pinahihirapan mo ako. Si Yunshu, ganito ang sinasabi. Ayaw niyang ihayag ang relasyon natin? Wala akong problema doon. Bakit ka nandito? Hindi mo sinagot ang tawag ko, kaya naalala kita. Salamat sa iyo. Pero maraming tao dito. Umusap na lang tayo sa bahay. Magtatrabaho na muna ako. Presidente, inutusan mo akong alamin ang tungkol sa Mrs. At nalaman ko na, siya ang nating panganay na anak ng pamilya Yun. Dahil sa kanyang likas na masamang bibig, pinalayas siya sa probinsya at iniwang mag-isa. Sa loob ng maraming taon, siya ay nag-iisa. Kaya pala siya noon ay dumanas ng maraming hirap. Mukhang kailangan ko siyang protektahan ng higit pa. Wow, ang ganda ng katawan. Gusto mong manood? Hindi ko sinasadya. Bakit hindi mo ikinandado ang pinto? Nasa sarili kong bahay ako. Bakit ako magkakandado? Tama nga. Nga pala, mag-asawa na tayo ngayon. Ibig sabihin, Anong iniisip mo? iniisip ko ang mga dapat gawin ng mag-asawa. Ha? Kanina sa kumpanya, bakit hindi mo ipinahayag ang relasyon natin? Kung sinabi mo, si Lu Tianchi, hindi na mag-aabala sa iyo. Sa tingin ko, mas mabuti pang wag munang ihayag ang relasyon natin. Pwede ba? Hayaan mo munang magsumikap ako hanggang maging karapat-dapat kay Lu Yufeng, saka nating ihayag. Pwede. Ayaw niyang ihayag ang kasal. Ibig sabihin, wala siyang nararamdaman para sa akin? Hey, Ang asawa ko, hindi lang maganda ang katawan, ang ganda pa ng mukha. sapat na ba ang paghawak? Mauuna na akong maligo. Mukhang hindi rin siya walang nararamdaman para sa akin. Hindi ka ba matutulog dito? Dito ka matulog. Si, Huwag magmadali. Wala pa kaming nararamdaman. Baka matakot siya. pagkatapos ng kasal, hindi ba dapat tayong magsama? Ito ba ay ayaw niya? Payo ko sa'yo, putulin mo na ang pangarap mo na umakyat sa mataas na sanga. Ang pinsan kong ito sa loob ng maraming taon, sa kanya lang siya ganito kainit. Pinsan, Oo nga, hindi mo ba alam?
Si Lu Yufeng ay pinsan ko. At ikaw na maliit na empleyado? Ano ang alam mo? Ang babaeng yun ay... Ang anak ng pamilya yun, si Yun Jixia. Ang unang pag-ibig at kababata ni Yufeng. Siya pala ang kapatid kong babae sa ama? Ito ba ang dahilan kagabi kung bakit hindi niya ako pinagsamahan? Ang bobo nitong babae, hindi niya maabot si Lu Yufeng. Maaga o huli ay mahuhulog sa aking mga bisig. Jixia, sa wakas, nakauwi ka na. May isang Yun Shu na tagalinis sa probinsya. Gusto raw niyang akitin si Yufeng. Imposible lang. Yunshu, bakit pareho ang pangalan niya sa masungit na iyon? Isang tagalinis lang. Karapat dapat ba siyang makipag-agawan sa akin? Ay wag mong baliwalain iyan. Si Yufeng para sa Yun Shu na iyon ginawa akong pinsan pinalayas sa kumpanya. Hindi ko alam kung anong engkanto ang ginamit niya. Totoong iba ang pakikitungo ni Yufeng sa kanya. Talaga? Tingnan mo kung paano ko siya haharapin. Kuya, sa tingin ko ang desisyon mong maglihim ng kasal na ito ay tama. Kung ako tatanungin, si Jixia lang ang karapat-dapat sa iyo. Siya ang nagmungkahi na itago ang kasal. Ano? Lihim na kasal? Kuya Yufeng, sino ang pinakasalan mo? Ito ba ang boses ni Jixia? Nakauwi na siya? Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Kuya Yufeng, nakalimutan mo ba ang kasunduan ng ating mga magulang na magpakasal tayo? Mula pa sa simula sinabi ko na, ang usapang magpakasal ay birong-biro lang ng mga matatanda. Hindi kita pakakasalan. Pero bumalik ako para pakasalan ka. Pasensya na. Tigilan na natin ito. Hindi kita pakakasalan. Paano mo ito magagawa sa akin? Hoy, may iba ka pa bang sasabihin? Kuya, kahit na ikaw ay may asawa na. Si Jixia lang ang ituturing kong bayaw. Pupunta ako sa kumpanya ngayon. Hahanapin si Jixia. Ay, Tama nga, si Lu Yuchuan ay nasa panig ko. Kahit na matagal akong nasa ibang bansa, lagi akong nakikipag-ugnayan sa kanya. Ang lapit ng magkapatid, tiyak na tutulungan niya ako na pakasalan, si Kuya Yufeng. Yun Shu, lumabas ka. Lu Yuchuan, ano ang gagawin mo? Pinapayuhan kita. Makipaghiwalay ka na sa aking kuya. Talaga bang kailangan makipaghiwalay? Kung gusto mo makipaghiwalay, pwede. Sabihin mo sa kuya mo na kausapin ako. Kung hindi ka makikipaghiwalay, Anong ginagawa mo? hindi makikipaghiwalay. Araw-araw akong pupunta dito para guluhin ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Kung hahawakan mo ako muli, magbangga ka sa pader. Hahawakan kita. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Sa tingin mo ba may kapangyarihan ng bibig mo? Imposibleng magbangga ako sa pader. Hemp. Sabihin mo sa akin kung sino ang ikinasal kay Lu Yufeng. Papatayin ko siya. Sinong walang mata? Na nakaharang dito? Ang bisita ngayon ay kamag-anak ni Amo Lu. Linisan ninyo ang sulok na ito sa loob at labas. Ate, Jixia, ate. Huwag mo akong hawakan. Anong gagawin mo? Hindi ko siya pinalayas ng dahil lang sa awa. Ito ba ang tunay mong pagkatao, ate Jixia? Sasabihin ko sa kuya ko. Yunshu, tara na. Teka, ikaw si Yunshu? Nakilala na ba niya ako? Kayo mga Yunshu, laging sumasalungat sa akin. Pero okay lang, marami akong paraan para ayusin kayo isa-isa. Ano? Nakalimutan mo na ang dila kong masama? Ikaw talaga. Akala ko patay ka na sa probinsya, pero buhay ka pa. Talaga namang matatag ang masama. Kayo, magkakilala kayo? Masama ang dila niya, pinatay ang sarili niyang ina, at pinalayas siya ng pamilya, yun sa probinsya. Malasang lumapit sa kanya. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang maghangad kay Kuya Yufeng? Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ba? Pangit na walang modo? Karapat-dapat? Lalaitin mo ako. Ikaw ang sinasabi ko. Palaka na naghahangad ng karne ng sisne. Hindi mo alam ang nasa puso. Muntik na akong maloko mo. Paniwalaan mo ba na papahiyain kita ngayon? Ang bunganga mo ay mabaho. Yunshu, sinusumpa mo ba ako? Ano pang hinihintay ninyo? Itapon ninyo ang dalawang pandidiri na ito. Ngayon na agad. sinong mga has na galawin sila? Kuya, dumating ka na sa wakas. Kung medyo late pa, ako, ang iyong kapatid na lalaki, ay itatapon na ng misyon na ito tulad ng basura. Tulungan mo akong ayusin siya. Ano ang tawag mo sa kanya, kuya? Ano pa? Ikaw si Xiao Chuan.
Xiao Chuan, bakit hindi mo sinabi kanina? Ako si Ate Jixia, yung dati na laging tumatawag sa'yo mula sa ibang bansa, nagpapadala ng limited edition sneakers at game console. Siyempre, naaalala ko. Pero yung sa telepono na mabait at mapagmahal na Ate Jixia at itong nasa harap ko na puro nagtapon ng tao na masungit talagang magkaiba. Hindi ko sinasadya. Hindi kita nakilala kanina. Kaya pwedeng ganyanin ng isang estranghero? Ganyan kasama? Sinagi lang kita at pinaalis mo ako sa mga bantay. Kuya Yufeng, hindi yun ang iniisip mo. Medyo masama lang ang loob ko kanina. Hindi sinasadya. Ngayon ka lang humingi ng tawad? Kung hindi lang humarang si Yunshu sa harap ko, baka nasa basurahan na sa baba. At saka, gusto pa niyang palayasin si Yunshu sa kumpanya. Binigyan kita ng posisyong VP hindi para abusuhin mo ang iyong kapangyarihan at maging mapang-api. Kuya Yufeng, nagpadala lang ako sa galit kanina. At saka, si Yunshu ang unang nagsalita ng masama tungkol sa akin. At gusto kanyang akitin. Kaya nagalit ako at pinasundo ang mga bantay upang itapon silang dalawa. Hindi ko intensyon na akitin ka. Si Yunshu ay direktang nasa ilalim ng opisina ng pangkalahatang tagapamahala. Maliban sa akin, walang sino man ang maaaring magpasya sa kanyang pananatili o pag-alis. Kuya Yufeng, ano ang relasyon ninyong dalawa? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Itong masamang bibig. Sige, kung gayon, opisyal kitang ipapakilala ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay sa kuya ko. Mga empleyado. Salamat sa kabutihan ni Amo Lu. Isinulat ang pangalan ko sa ilalim ng opisina ng pangkalahatang tagapamahala, pero ito talaga ay hindi sumusunod sa patakaran. Pero, huwag kayong mag-alala. Kahit saang departamento ako mapabilang, gagawin ko ang aking tungkulin ng buong tapat, at gagawin ko ng maayos ang aking trabaho. Mukhang gusto niya talagang makasal ng lihim sa kuya ko. Dati talaga akong nagkamali sa kanya na siya ay mahilig sa karangyaan. Kuya Yufeng, hindi ko sinasadya kanina na sabihin iyon tungkol kay Xiao Chuan, kasalanan lahat, ni Yunshu. Alam ko na mali ako, Kuya Yufeng. Kung may susunod pang ganitong sitwasyon, maaari kang umalis agad sa Lu Corporation. Naiintindihan ko. Nagkaroon ng ganito kalaking insidente, hindi man lang pinarusahan si Yun Jixia. Talagang gusto niya siya. Pasensya na sa nangyari sa iyo ngayon. Tungkol naman kay Yun Jixia, Walang problema. Naiintindihan ko naman lahat. Kuya, ba't ka nagiging formal? Kung ganoon, hindi na ako magiging third wheel ninyong dalawa. Aalis na ako. Bye. Luzong. Kailangan ko pang magtrabaho. Uuna na ako. siya ay ayaw na ayaw sa akin. Paano ka maglakad? Wala ka bang mata? Oy, hindi ba ito ang uwak na bibig? Linda Yong. Linda Yong. Ano? Naging empleyado ka na ng Lu Group bilang tagalinis. Wala kang pakialam. Hoy, huwag kang magmadali. Binigyan ka namin ng pagkain. Kung hindi, namatay ka na sana sa gutom. Ganyan ka ba makipag-usap sa iyong tagapagligtas? Tagapagligtas, itinuring ninyo akong libreng manggagawa. Pinilit ninyo akong tapusin ang gawaing bukid. Saka ako binigyan ng panis na kanin. Tinatawag ninyo itong kabutihan? Tama na. Kung may sisihin, ikaw lang ang dapat sisihin sa pagiging masamang bibig. Nakapatay ka ng marami sa baryo. Sino ba ang hindi natatakot sa'yo? Di ba kayo ang humiling sa akin? Kayo ang natakot sa mga magnanakaw, kaya ipinagawa ninyo sa akin ang sumpa sa kanila. Naging epektibo, at ngayon, ako pa ang sinisisi ninyo. Wala nang paliwanag. Ikaw ay isang jinx. Pero, pagkatapos mong umalis, ako nagkaroon ng pagkakataon. Makapasok sa Luz Group bilang intern sa planning department. Nakalimutan mo na ba? Ang iyong resume ay ako ang sumulat para sa iyo. Ay nako, huwag kang magyabang. Ang pagpasok ko ay dahil sa aking sariling kakayahan. Gusto mong mag-claim na kamag-anak tayo? Sinasabi ko sa'yo, imposible yan. Tamad na akong makipag-usap sa iyo. Hoy, sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Kung patuloy ka ng ganyan, susumpain kita ng aking jinx. Ang lupit mo. Ma'am yun. Ikaw ang kapitbahay ni Yunshu sa probinsya? Oo. Kanina mo sinabi na si Yunshu ay pinalayas ng inyong barangay, pinalayas palabas. Ma'am yun, hindi mo alam. Ang Yunshu na yun ay sa aming bayan. Kilalang Jinx. Nagdulot ng kamalasan sa maraming tao sa barangay. Kami ang sama-samang. Pinalayas siya. Intern sa planning department, 'di ba? Kung mapapalayas mo si Yunshu mula sa kumpanya, papayagan kitang magregular ng maaga. Intern ka sa planning department, 'di ba? Kung mapapaalis mo si Yunshu sa kumpanya, i-regularize kita agad. Ano sa tingin mo? Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho.
ginagawa mo? Lahat, tingnan nyo ito. Itong tagalinis dati ay pumatay ng ilang dosenang tao. Hindi ako yon. Nagsisinungaling ka. Anong nangyayari? Nako, Ginoong Lu. Hindi mo alam eh. Siya ay tipikal na masamang bibig. Kapag sinabi niyang may masama, siguradong mangyayari sa taong iyon. Wala, manahimik ka. Sabi ko, noong huli, dahil sa'yo nadapa ako. Bakit ako natumba? Kaya pala, masamang bibig ka talaga. Yun, Shu. Kahit na tagalinis ka, hindi ka karapat-dapat maging. Dapat kang mabuhay ng walang hanggan. Parang daga sa imbornal. Hindi niyo pa alam, di ba? Si Yunshu ang kapatid ko na babae sa ama. Dahil sa sinabi mo noon na naging sanhi ng pagkamatay ng sarili mong ina, kaya kami ng pamilya, yun ay pinapunta ka sa probinsya. Kasinungalingan iyan. Ikaw ay isang malas. Umalis ka na sa kumpanya ng Lu. Labas, umalis sa Lu. Labas. Kahit sa nayon o sa kumpanya, pare-pareho lang pala. Anong ginagawa ninyo? Okay ka lang ba? Pero ngayon may nagtatanggol na sa akin. Kuya Yufeng, noong una, sinabi kong siya ay may masamang bibig, hindi ka naniwala, ngayon lahat ay makapagpapatunay. Mr. Lu, ako ay makapagpapatunay. Yun, Shu. Sa nayon, sino man ang campaign mo, may nangyayaring masama. Yufeng. Ang babaeng ito sa kumpanya ay nagdulot ng maraming gulo. Palayasin na siya sa kumpanya. Sa aking palagay, mula nang dumating si Yunshu, ang kumpanya ay umuunlad. Siya ay isang swerte. Kayo naman ang tunay na masamang dila. Ikaw, Lu Group, bawal ang bullying. Alam mong bawal, pero ginawa mo pa rin. Ngayon, ide-demote ka sa pinuno ng departamento. Yufeng, maniwala ka sa akin, para sa kabutihan mo ito. Umalis ka dito. Pero, Ang laki ng pagtatanggol niya sa akin. Natatakot ba siya na maghiganti ako kay Yunjik siya? Ayos ka lang ba kanina? Nasaktan ka ba? President Lu, salamat. Ayos lang ako. Umalis na sila. Tinatawag mo pa akong President Lu? Hindi ba gusto mo si Yunjik siya? Bakit mo pa ako nilalandi? Umiwas ka na naman. Ang nararamdaman ko, hindi pa ba halata? Ang nangyari ngayon, nasaktan ka. Sa tingin ko, kung ilalantad ang ating relasyon. Sila hindi ka nila aapihin ng ganyan. Ilantad ang relasyon, papatayin ako ni Yunjik siya. Bukod pa riyan, sa pagtatanggol niyang ito, ilan ang dahil sa responsibilidad? Ilan ang tunay na nararamdaman? Parang hindi na kailangan. Mabuti naman ito ngayon. Ate, bumalik ka na. Ate, Ako, oo nga, mula ngayon, ikaw na ang tanging ate na kikilalanin ko. Ingao, Ingao. Hindi ko inaasahan na si Yun Jixia ay ganoon palang tao. Pero, magkapatid pala kayo. Sat-sat. talagang hindi siya masaya? Mula pagkabata, pinalayas ako ng pamilya. Siya naman ang sentro ng lahat. Sino man, hindi kami maiuugnay. Ate, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kung gagawa siya ng problema para sa'yo, ako ang unang maninindigan para sa'yo. Hindi ako sanay na tawaging ate. Tawagin mo na lang akong Yunshu. Medyo pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Ay, kuya, sabihin ko sa'yo, bilang asawa, sobrang bagsak mo. Ni hindi kanya kilalanin bilang asawa. Sinunod ko ang sinabi mo. Nagpakita ako ng malasakit pero lalo siyang tumakbo palayo. Bigyan mo ako ng pabor. Tuturuan kita. Sigurado ka ba? Kuya, kahit sa kumpanya, mas mababa ako sa'yo. Pero sa pag-ibig, mas magaling ako sa'yo. Hemp. Ako, ano ang gagawin ko ngayon? Kuya, nagbigay ka na ba ng bulaklak kay ate? Wala. Kailangan pa bang magbigay ng bulaklak? Kuya, alam kong mababa ang emotional intelligence mo, pero hindi ko akalain na ganyan kababa. Sasabihin ko sa'yo, ang babae, kailangan aluin. Kailangan ng bulaklak, kailangan ng kwintas, at kailangan din ng singsing, at sa huli, kailangan ng romantikong date. Sa sinabi mo, parang naintindihan ko na. Ang galing mo naman. Yonshu, para sa'yo? Ito. Ako. Nagbigay ka ng bulaklak sa harap ni Lola. Sinadya mo yan para makita niya, di ba? Ay, kuya, parang puno kang bakal. Sa wakas, namulaklak ka na. Kunin mo na yan. Huwag mong biguin si kuya, ang kanyang pagmamahal.
Ang ganda ng bulaklak. Ngayon, ihatid kita sa trabaho. Bagay kayo. O kaya dito na lang, kung makita ng mga kasamahan ko sa trabaho, magkakalat ng chismis. Anong takot? Inihatid ko ang asawa ko. Tama lang. Pagkatapos ng trabaho, sunduin kita. Nag-book ako sa rotating restaurant. Magkita tayo mamaya. Nanggigigil ka pa kay CEO Lu. Ngayon, may malinaw na ebidensya. Tingnan natin kung paano mo itatanggi. Bago ng hapon na ito, ang aming plano, tapusin at ibigay sa akin. Ako lang ay janitor. Hindi marunong gumawa ng plano. Sabi ko, isulat mo, isulat mo. Bakit naman? Kung gagawin mo ito para sa akin. Matutulungan kita sa baryo. Magsalita ng maganda para sa'yo. Papayagan kang bumalik. Ano sa tingin mo? Sino ang may pakialam? Yun Shu. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Tingnan mo. Ano ito? Burahin mo ang larawan. Yun Shu. Mapanirang bibig ka. Ngayon, wala kang magagawa para takutin ako. Matagal ko nang iniingatan. Ang masamang bibig. Yung litrato. Matagal ko nang ibinigay kay mama. Ikaw. Kung gusto ko, laging mayroon. Paano? Gagamitin mo pa ba ang mapanirang bibig mo? Para sampain ako? Tungkol sa litrato. Si. Isusulat ko para sa iyo. Bago matapos ang hapon. Kung hindi mo ibibigay ang dokumento, sa akin. Maaari mong hintayin na ang litrato ng lahat ng tao sa kumpanya ay makita. Kung makikita ng iba ang litratong ito, gaano karaming problema ang idudulot nito? Isang tagalinis ay nagsusulat din ng proposal. Baka naman, gusto mo lang makuha ang atensyon ni Kuya Yufeng? Hindi lahat ng tao ay umiikot lang sa mga lalaki. Yunshu, binabalaan kita. Sinabi ni tatay, ang pamilya yun ay may isa lang na anak na babae. Isa kang masamang dila. Kahit anong laro ang gawin mo, si Kuya Yufeng ay sa akin lang. Nakakasawa. Bakit siya nagsusulat pa? Sa itsurang yan, mukhang hindi pa kumakain, no? Shaoli, magpadala ng pagkain sa opisina? Sa wakas, tapos na. Lin Dayong, itong problemang dokumento ay para sa'yo. Kumusta na? Nasulat mo na ba? Nandito. Buti naman at nakinig ka. Itong dokumento ay ginawa ko ng maayos. Hindi ko alam kung bibigyan ako ng pagkakataon ng kumpanya. Maglinis muna tayo. Nasaan siya? Itong konsepto ay siya ang sumulat. Bakit walang pangalan? Yufeng, ito ang aking diskarte sa pagsulat ng proposal. Tingnan mo. Hindi ba ito ang proposal ko para kay Lindayong? Para pala sa kanya iyon. Yufeng, kumusta ang proposal ko? Ito ba ang ginawa mo sa isang araw at isang gabi? Presidente Lu. Sa totoo, itong proposal ay isinulat ni Yun Shu. Kung gayon, sino naman ang sumulat nito? Ang paksa ay bago, ang buod ay maikli. Ito ang isinulat ko. Nagkamali lang ako kanina. Iyon ay itinapon na. Nagsisinungaling ka. Ito talaga ang isinulat ko. Ano bang pinagsasabi mo? Alam kong nagsiselos ka dahil ako lang ang mahal ni tatay. Pero hindi mo pwedeng nakawin ang gawa ko. Kung ikaw ang sumulat nito, lalabas ako. Lalabas ka. Yonshu, pangahas ka. Minumura mo ako ng masamang bibig.
Ano pang paliwanag mo? Yufeng, huwag kang maniwala sa kanya. Ito talaga ang proposal na isinulat ko. Akala mo ba wala akong alam? Kung hindi dahil sa relasyon ng pamilya Lu at Yun, matagal na kitang sinibak. Sa trabaho, siya ay patas? Ipinapahayag ko. Si Yunshu ay mahusay na ipromote bilang tagapamahala ng kagawaran ng pagpaplano. Tagapamahala? Talaga bang hindi ito panaginip? Talaga bang mula sa janitor? At kayong dalawa, mula ngayon, sinisibak na kayo. President Lu, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Guardia. Aalis na ako. Aalis na agad. Talaga nga, gusto niya talagang landiin si Kuya Yufeng Yunshu. Huwag masyadong mayabang. Kapag nalaman ko na kung sino ang pakakasalan ni Kuya Yufeng, babalikan kita. Bumalik na kami. Malapit na ang pagkain, hintay lang kayo. Ay, Pwede na kumain. Ay naku, hindi magandang timing ang paglabas namin. Tuloy lang kayo, Lola. Hindi ba tayo dapat maghandog ng selebrasyon para sa hipag? Oo nga, si Yunshu ay na-promote na, di ba? Sinabi mo na sa kanila lahat? Tayo na kumain. Halika. Tagay. Nakikita ko kayong mag-asawa na masaya at maganda ang samahan. Sa puso ng Lola, tuwang-tuwa. Lola, hindi pa ako nakakakain. Nang luto mo ng halos kalahating taon, simula nang dumating ang hipag. Palagi ka nang nagluluto, napakabuti mo sa hipag, nagseselos na ako. Salamat, Lola. Kung hindi mo ako tinanggap noon, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Itagay ko sa iyo. Ay, ito ay toast lang, dahan-dahan uminom. Ang mga bagay noon, huwag na nating banggitin simula ngayon. Ako Yufeng. Xiao Chuan. Ay iyong pamilya, iyong sandalan. Tama, ate, simula ngayon. Kung ang kuya ko ay mang-api sa'yo, sabihin mo sa akin. Tutulungan kitang disiplinahin siya. Si, Noong nakaraan, dumaan ako sa kantina. Narinig kong gusto mong kumain ng hipon. salamat. Ay naku kuya, sa wakas, nagising na. Marunong nang magbalat ng hipon. Mga bagong kasal, ganyan dapat magmahalan. Kung talagang gusto mo ako, hindi lang para ipakita sa Lola na lang. Dahan-dahan. Anong sinabi mo? Bakit ayaw mo sa akin? Sinong nagsabing hindi kita gusto? Bakit hindi mo ako halikan? Yunshu, lasing ka ba? Hindi ako lasing. Sobrang gising ako. Alam ko, ikaw ang asawa ko. Anong tawag mo sa akin? Asawa? Ikaw naman ang asawa ko, di ba? Ulitin mo yan. Anong ginagawa mo? Ang ganda ng katawan mo. Pahawak naman. Huwag mo kong hawakan ng ganyan. Huwag kang gumalaw. Ay. Ikaw ang may gusto nito. Sige, nagsindi ka ng apoy. Tapos nakatulog ka na. Bahala na. Sa pagkakataong ito, papatawarin na kita. Gising ka na. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ang sarap ng tulog mo kagabi. Naalala mo ba kahapon kung ano ang nangyari? Kagabi, bakit hindi mo ako hinahalikan? Yonshu, lasing ka ba? Hindi naman. Matalas ang isip ko. Alam ko, ikaw ang asawa ko. Mukhang naalala mo na? Lu Yufeng, ayoko nang ang kwintas? Oy! Ito ay bigay ng asawa mo.
Gusto mo ba? Malate na ako sa trabaho. Uuna na ako. Hindi ba natanggal ka? Bakit pumunta ka pa sa kumpanya? Kahit hindi ako nagtatrabaho sa Lu Group, ano naman? Dahil sa relasyon ng pamilya Lu at yon, pwede akong pumasok at lumabas sa Lu Group, kahit kailan, ikaw naman. Huwag mong isipin na kapag nakaupo ka na sa posisyon ng pangkalahatang tagapamahala, ay magiging ligtas ka na. Hintayin mo si Kuya Yufeng na matuklasan ang tunay mong pagkatao at palalabasin kanya sa Lu Group. Ikaw, isang maruming janitor, huwag kang mangarap ng imposible. Ang kwintas na ito, saan mo ito nakuha? Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Paano mo magkakaroon ng 10 milyon? Alam kong mahal ang kwintas na ito, pero hindi ko alam na ganito pala kamahal. Bakit naman si Lu Yufeng ay nagbigay sa akin ng napakamahal na kwintas? Ang kwintas na ito ay kaisa-isa sa buong mundo at binili ito ni Kuya Yufeng. Yonshu, ang kwintas na ito ay ninakaw mo kay Kuya Yufeng, di ba? Tiyak na. Hindi ako. Pinagbintangan mo ako. Hindi ako naniniwala. Ang tapang-tapang mo naman. Ninakaw mo ang gamit ni Kuya Yufeng. Tara, ngayon ay sumama ka sa akin para makita si Kuya Yufeng. Ulihin ninyo siya. Ang kwintas na ito ay tiyak na ninakaw. Takpan ninyo ang bibig niya. Hindi ko. Huwag ninyong hayaang magsalita ang masamang bibig niya. Sa pagkakataong ito, ano ang gagawin mo? Huli ka na may kasamang ebidensya. Paano ka pa magdadahilan ngayon? Ano ang ginagawa mo? Umalis kayo. Kuya Yufeng, buti nandito ka. Ninakaw niya ang iyong kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Anong kwintas? Sinira mo pala ang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Ano? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng kwintas na ito? Oo. Ang kwintas na ito ay ibinigay sa akin ng pangkalahatang tagapamahala bilang gantimpala sa pagsulat ko ng proposal. Huwag kalimutan. Nasa lihim pa rin tayong kasal. Sumulat ka ng proposal. Para sa isang proposal, binigyan mo siya ng napakamahal na necklace. Hindi mo dapat alalahanin ito. Ngayon, ikaw ay hindi na empleyado ng kumpanya. Bakit nandito ka pa? Yufeng, At ikaw? Dinala ang mga hindi kaugnay na tao sa kumpanya. Simula ngayon, masisante ka na rin. Yufeng, pinsan mo ako. Sinisante mo ako? Umalis ka. ano gagawin natin ngayon? Tiyak na si Yufeng ay mas galit sa akin. Ano magagawa natin? Hindi ko alam na ang necklace na iyon ay ibinigay ni Yufeng sa kanya. Dahil lang sa isang maliit na proposal, binigyan ni Yufeng ang babaeng iyon ng isang necklace na nagkakahalaga ng 10 milyon. Eh hindi ba si Yufeng ay may asawa na? Kaya ilantad natin ito sa kanyang asawa. Hayaan mo ang asawa niyang si Yunshu ang mag-ayos sa kanya. Saka, kapag siya ay naiinis dahil sa ingay, ikaw naman ang lalabas para ipakita ang iyong pag-aalala. Hindi ba mai-inlove sa iyo si Yufeng? May punto ka nga. Ikaw talaga ang may alam. Kapag naging Mrs. Lu na ako, hindi mawawala ang pabor para sa iyo. Lu Yufeng, matatanggap mo akong tanggalin? Huwag mong sisihin kung magdadagdag ako ng gulo. Bakit walang tao? Dahil wala sila, gagawin ko na lang mag-isa. Magsasarili na lang ako. Sa wakas, makakain na ako ng busog. Kuya Yufeng. Yunshu, bakit ka nandito? Hindi kaya siya natuklasan ang tunay kong pagkatao para guluhin ako. Hindi ko inaasahan na napakakapal ng mukha mo para mahikayat si Kuya Yufeng. Napunta ka pa sa bahay niya para maging kasambahay? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mangarap ng imposible. Si Yufeng ay akin lang. Hindi ako kasambahay. Hindi kasambahay? Sa itsura mong yan? Sinong maniniwala? Sige, magigib ka ng isang basong malamig na tubig. Lagyan mo ng monhiwa. Sabi ko na nga ba, hindi ako kasambahay. Hindi kita pagsisilbihan. Yunshu, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Pinalayas ka na ni Yufeng. Sa kumpanya, tinanggal ka na niya. Kapag nakita ka niya, sa ganyan mong itsura, baka masira ang reputasyon mo. Huwag kang aalis.
Ang bangis mo naman. Eddie, madapa ka na lang sa patag. Ano ang sinabi ko sa'yo? Magpakumbaba ka naman. Masamang bibig. Hintayin mo ako. Ako ang magiging hinaharap na may bahay ng pamilya Lu. Kapag bumalik si Kuya Yufeng, ikaw ang una kong palalayasin sa pamilya Lu. Yufeng, talaga bang gusto niya si Yun Zixia? Ngayon, alam mo na ba ang lugar mo? Inuutusan ka ng hinaharap na may bahay. Ngayon, linisin mo ang buong bahay, loob at labas. At saka, nadumihan mo ang sapatos ko, kanina. Halika at punasan mo. Sinabi ko na, hindi ako katulong ng pamilya Lu at hindi kita pagsisilbihan. Hulihin ninyo siya. Takpan ninyo ang bibig niya. Huwag ninyong hayaang magsalita siya. Hindi ba ang galing mo? Dahil sa masamang bibig mo, paulit-ulit akong napahiya. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa manunumpa. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, sumumpa ka na hindi ka na muling lilitaw sa harap ni Kuya Yufeng. Maaari ko pang isaalang-alang na pakawalan ka. Kung hindi, puputulin ko ang dila mo para hindi ka na makapagsalita ng kahit isang salita. Sumuko ka na. Hindi ako luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Para sa pamilyang Lu, disiplinahin kita. Ikaw na alilang walang modales. Tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Anong ginagawa nyo? Ikaw ang katulong ng pamilya Lu. Oo, Ang babaeng ito gustong landiin si Kuya Yufeng bilang magiging may bahay ng pamilya Lu. Tuturuan ko siya ng leksyon. pero, Pero ano? Yunshu, sinasamantala mo ang pagmamahal ng misis. Halos pareho lang tayo. Galing sa probinsya, pero nakaasawa si Boss Lu. Ngayon, karapat-dapat ka lang mapahiya. Tama po ang inyong pagdidisiplina. Ang mga babaeng tulad niya ay dapat disiplinahin. Tigil! Umalis kayo. Okay ka lang? Ayos lang ako. Ang tapang mo. Naglakas loob kang dalahin ng mga tauhan mo at manggulo sa bahay ko? Siya kung hindi dahil sa kanya na sinumpa ako ng masamang bibig, hindi ko siya paparusahan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Siya ay talagang Empleyado. ayaw pa niyang magpabunyag. Ang relasyon natin? Siya ang swerte ng pamilya naming Lu. Kung wala siya, hindi ako magigising ng ganito kaaga. Swerte? Nakakatawa talaga. Masamang bunganga siya. Malas. Siya ang nagsabi sa akin. Si Yunshu ay katulong ng bahay. Kung hindi, hindi ko aapiin si Yunshu. Kahit katulong ako, hindi mo ako pwedeng ganyanin. At ikaw, bakit ka nagsinungaling? Ako. Natakot lang ako. Hindi ko sinasadya. Shaoli, ang pamilya naming Lu ay hindi nangangailangan ng mga taong nagpapakalat ng chismis. Umalis ka na. Master Lu, talagang hindi ko sinasadya. Wala akong magulang. May sakit na kapatid lang ako sa bahay. Pakiusap, maawa ka sa akin. Hayaan mo akong manatili. Hindi ko na gagawin ulit. Miss Yunshu, pakiusap, isaalang-alang mo na. Tayo ay magkasamang galing sa probinsya. Pakiusap, patawarin mo ako. Baka bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Kung gagawin niya ulit iyon sa susunod, hindi na ako mamamagitan. Siya. Isang beses lang ito. Wala nang susunod pa. Umalis ka na. Maraming salamat, Miss Yunshu. Ikaw? Ano bang kasalanan ko? Kanina ay kumakatawan ako sa pagsasabihan ka ni Itay. Kung malaman ni Itay na ginagawa mong kahihiyan ang iyong sarili sa labas, Hindi siya karapat-dapat maging ama ko. Mula bata pa, iniwan niya ako sa probinsya. Hindi ako pinapansin o inaalala. Hindi siya karapat-dapat magdisiplina sa akin. Sa pamilya naming Lu, ginugulo mo ang swerte ng pamilya Lu. Humingi ka ng tawad kay Yunshu ngayon din. Kuya Yufeng, ako ang tunay mong nobya. Paano mo to magagawa sa akin? Kasal na ako. Nasaan siya? Palabasin mo siya. Oh, niloloko mo lang ba ako? Wala ka talagang asawa. Dahil ayaw mong magsalita, mananatili ako sa bahay ng Lu ngayon. Hindi pwede. Ito ay ibinigay sa akin ni Lolo Lu. Sabi niya, kahit anong ipagawa ko sa iyo, dapat mong sundin. Gusto kong makipag-usap ng maayos sa iyo. Si. Bukas, pumunta ka sa opisina ko. Linawin natin ang lahat. Yunshu, bukas,
Sa palagay ko, sa inyong dalawa, dapat na talagang linawin ang lahat. Hindi kita aabalahin. Bakit ka nandito? Kuya Yufeng, naintindihan ko na. Hindi na kita gagambalain mula ngayon. Ito ang alak na ibinigay sa atin ni Lolo. Gusto kitang inuman ng isang baso para matupad ang hiling ko. Pwede ba? Sige, pagkatapos inumin itong baso ng alak, umalis ka na agad. Ayoko nang makita ka pa. Anong inilagay mo sa alak? Malalaman mo din. Ang init naman. Malapit ka nang maging akin. Layas. Pumasok ka na. Inadigan ako. Huwag ka nang lumaban. Alam ko, na may nararamdaman ka rin sa akin. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Umalis. Bitawan mo siya. Ngayon na, lumabas ka agad. Yunshu, hintayin mo ako. Hindi kita tatantanan. Ayos ka lang ba? Dalhin kita sa ospital. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Ikaw ang lunas ko. Lu Yufeng, kung hindi mo ako bibitawan, susumpain kita. Kagabi, bakit hindi mo kasama si Yunjik siya? Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ba palagi kang may gusto kay Yunjik siya? Sino nagsabi? Ikaw palagi ang gusto ko. Ikaw. Mahal mo ba ako? Sabihin mo sa akin. Mahal kita. Noong malaman ko na nilagyan ka ng gamot, grabe ang alala ko. Ang ibig mong sabihin? Pumayag ka na bang maging tayo? Kaya umuwi na tayo. Sasabihin ko kay Lola ang magandang balita na ito. Kuya, Yunshu, hindi mo ba sinabi na kakausapin si Yunjik siya? Ano ang nangyayari? Opisyal ko nang sasabihin. Naayos na ang hindi pagkakaintindihan namin ni Yunshu. Mula ngayon, opisyal na kaming magkasama ni Yunshu. Amituofo pagpalain ng Tianshi. Yunshu tuwang-tuwa talaga ako. Kailangan kong simulan agad ang paghahanda para sa kasal. Lugar, damit pangkasal, imbitasyon. Lola? Hindi naman kailangang magmadali. Masaya si Lola. Hayaan mo na siyang mag-asikaso. Pero Lola, lahat ay nakabatay sa gusto ni Yunshu. Kuya, ikaw na parang hindi namumulaklak na punong bakal. Ngayong namumulaklak, habang buhay na kayong magkasama. Xiao Chuan, sa tingin ko, sa buwang ito, ayaw mo na ng baon mo? Huwag, kuya, mali ako. Ate, pakiusap. Magmakaawa ka naman. Magmakaawa. Dalhin siya rito. Yunshu, huwag mong isiping natulog si Yufeng, makakapaging Mrs. Lu ka na. Hindi bagay ang pamilya mo sa kanya. Yunjixia. Yunshu. Siya ang Mrs. Lu na sinasabi ko. Imposible. Paano mo siya magugustuhan? Hindi ka ba natatakot na kapag nagalit siya sumpain ka? Huwag mong kalimutan. Siya ang pumatay sa sarili niyang ina. Kalokohan yan. Matagal ko nang naimbestiga. Noong una, dahil sa pag-ahon ng iyong ina. Ang ina ni Yunshu ay na-stress kaya namatay sa premature birth. Paano mo nalaman? Sa mga nakaraang taon, ang aking ina ay namatay na may masamang pangalan at ako ay pinalaya sa pamilyang yun ay dahil sa inyong mag-ina. Eh ano naman? Ang iyong masamang bibig ay kapahamakan. Umatay ng maraming taga na yon. Hindi ako. Ako ang nagligtas sa kanila mula sa mga magnanakaw, pero binayaran nila ako ng masama sa kabutihan. Pinalayas nila ako sa nayon. Tapos na ang lahat. Kuya Yufeng, hindi ako naniniwala. Magugustuhan mo ang isang babaeng walang kwenta. Yunjixia. Ang iyong ama, para wag ko nang habulin ang ginawa mong paglalagay ng gamot, ay pumayag na tanggapin si Yunshu at ibibigay ang bahagi ng Yun Corporation sa kanya. Tingnan mo na lang
Imposible. Kuya Yufeng, anong ginagawa mo? Yunshu, alam kong nagdududa ka sa katapatan ko. Ikaw ang laging mahal ko. Sa pagitan nating dalawa, wala nang ibang tao. Sabi ng iba, masama ang iyong sinasabi. Pero sa puso ko, ikaw ang aking swerte. Ikaw ang gumising sa aking natutulog. At ikaw ang nagprotekta sa aking pamilya. Yunshu, pakasalan mo ako. Okay? Oo, papakasalan kita. Lu Yufeng, nabaliw ka na. Paano mo siya mapapakasalan? Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Yun, Jixia. Alam mo ba talaga? Matagal na kaming kasal ni Yunshu. Pero ayaw niyang ipaalam sa publiko ang relasyon namin. At dahil sa mga ginagawa mo, kaya si Yunshu ay laging nagdududa sa relasyon namin. Pinapayuhan kita na itigil mo ang iyong mga lihim na plano. Kung hindi, ang Yun Group ay malugi na. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Mga bantay, dalhin siya palabas. Yufeng, salamat sa pagmamahal mo. Yunshu, ako dapat ang magpasalamat. Salamat sa palagi mong pagsama sa akin. Kuya, ate ano ba ang ginagawa ninyo? Itong singsing ay, Lola, Xiao Chuan, sasabihin ko sa inyo ang isang balita. Plano naming ipahayag ang balita ng aming kasal. hahaha, napakagaling Yunshu. Hinintay na ito ni Lola. Ikaw ang pinakamalaking swerte ng pamilya Lu. Kuya, ang bilis mo naman! Ate kung sakaling mang-api sa'yo si kuya, ako, Lu Yuchuan, ang unang hindi papayag. Ah, siya nga pala. Regalo sa bagong kasal. Inihanda ko na ito kanina pa. Mula ngayon, palaging magluto si kuya. Hindi na niya aagawin ang merienda mo. Hahaha. Kasalanan mo ito. Anong masamang ideya yan? Hindi ko alam na si Yunshu ang asawa niya. Ano sa tingin mo ang gagawin natin ngayon? Kung ganoon, kailangan nating makipagsapalaran. Ano ang plano mo? Ito lang ang paraan para tuluyang malutas ang problema. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Kapag wala na si Yunshu, tiyak na mapapansin ni Lu Yufeng ang iyong kabutihan. Tama ka. Kapag namatay na siya, saka ko lamang makukuha ang lahat ng nararapat sa akin. Miss Yun, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Xiaoli, sa madaling salita, kailangan ko ng isa pang pabor. Maghanap ka ng paraan upang ilagay ang pampatulog sa gatas ni Yunshu bukas ng umaga. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 2 milyon. Miss Yun, ako po. 5 milyon. Pagkatapos ng trabaho, agad na mapupunta ang pera sa iyong account. Sapat na para maipagamot ang kapatid mo sa ibang bansa. Sige, gagawin ko. Ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Narinig naming lahat. Tama ka nga. Hindi basta-basta susuko si Yun Jixia. Xiaoli, sa mga taong ito, hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Hindi inaasahan na tumutulong ka sa isang tagalabas para saktan ang asawa ng apo ko. Ginang, ang kapatid ko ay may leukemia. Kailangan ng pera para sa operasyon. Wala akong magawa. Kaya pala kayang lagyan ng droga ang asawa ng kuya ko. Kinain ng aso ang konsensya mo. Sabihin mo sa akin, hindi ba kita bibigyan? Pasensya na. Sandali. Ang card na ito ay may 3 milyon. Kunin mo muna ito para iligtas ang kapatid mo. Ma'am, muntik na kitang mapahamak. Hindi basta-basta ang perang ito para sa iyo. Gawin mo lang ang sinabi ni Yun Jixia. Kailangan mong samahan kaming tapusin ang dulang ito. Salamat, ma'am. Gagawin ko ang sinabi ninyo. Ma'am, naipadala ko na sa kanila ang mensahe. Sabi nila darating agad. Siya. Ang iba ay hindi na babalik. Kayo na ang bahala. Ano ang nangyayari sa inyo? Yunshu, sa wakas, nasa kamay kita. Ito ang ganti sa'yo. Sa pag-agaw mo ng akin. Jixia, tumahimik ka na.
Yunshu, ilang beses mo akong siniraan. Paano mo hindi alam na darating ang araw na ito? Sa ganitong paraan, ligtas. Yunshu, ikaw, ang masamang bituin, dapat ay patay ka na. Ay, baliw ka na ba? Maiiwan ang ebidensya. Kung bitawan mo ako, gusto niyang mamatay. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Yunshu, pwede ba tayong magkasundo? Ang iyong masamang bibig ay isang kayamanan. Sumama ka sa akin, gagamitin kita. Ang mga nakaraan, pwede kong kalimutan. At garantisadong yaman at karangalan. Alam kong kasal ka kay Lu Yufeng. Sa tingin mo, kaya kanyang bigyan ng maraming pera? Sasabihin ko sa iyo, ginagamit ka lang niya. Ano, hindi ka naniniwala? Ngayon, patutunayan ko sa iyo. Papipiliin ko siya ngayon din. Kung ililigtas ka ba o ang proyekto niya. Uy, anong problema? Nasa akin si Yunshu. Kung gusto mo siyang makauwi ng ligtas, pirmahan mo na agad at bitawan ang kontrol sa bagong proyekto ng enerhiya. Ang proyekto ay pinagkasunduan ng board. Hindi lang ako ang magdedesisyon. Anong pagpapakabanal mo? Ikaw talaga. Lu Tianxi, may isa kang maling pagkakaintindi. Hindi kailanman naging kahinaan ko si Yunshu, kundi ang partner ko sa negosyo. Kung wala siyang kakayahang protektahan ang sarili, wala talaga. Hindi siya karapat-dapat na maging katabi ko. Narinig mo ba? Wala siyang pakialam sa iyo. Ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng totoong daan palabas. Kung hindi ka pa rin pumayag, puputulin ko muna ang dila mo para hindi ka na makapagsalita habang buhay. At pagkatapos, papatayuin ko si Yunzixia na gising na para alagaan ka ng mabuti. Para maramdaman mo kung ano ang lasa ng buhay na mas masakit pa sa kamatayan. Malapit na ang tamang oras. Ganyan ba ang dapat? Hindi. Kung kakalagan kita, mamaya susumpain mo ako. Mapanganib iyon. Baliin ko muna ang binti mo. Para hindi ka makatakas, saka ako, panatag. Kung may sisihin, sa kakayahan mo. Sobrang kinakatakutan. Lu Tianxi. Oras na para matapos ang iyong drama. Pag-atake gamit armas. Pananakot sa iba. Ngayon, matibay na ang ebidensya. Pupunta ka ba sa himpilan para sumuko? O, ipapahuli kita. Susuko, hahaha. Lu Yufeng, akala mo panalo ka na? Burahin mo ang video. Ihanda mo agad ang sasakyan at pera. Pakawalan mo ako. Kung hindi, isasama ko siya sa kamatayan. Lu Tianxi, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Hindi mo naman talaga naisip. Makakaalis ka ba ngayon? Kailangan umalis kahit hindi kaya. Lu Yufeng, ikaw, hindi mo ba siya pinapahalagahan? Tingnan ko nga, ikaw, tagapagmana ng Lu. Gaano ka katagal magiging kalmado? Burahin mo na ang video ngayon. Lutianchi, lakas ng loob mo na patulugin ako? Makikipaglaban ako sa'yo. Tumahimik ka. Hindi mo alam ang sitwasyon ngayon. Umalis ka. Wala kang silbi. Puro gulo lang. Dahil hindi ako makatakas. Hindi ka rin makakaalis. Lutiansi, itapon mo ang kutsilyo at lumuhod. Pamahid. Yunshu. Kung alam ko lang, dapat kanina pa pinatay na kita. Yunshu, okay ka lang ba? Okay lang, maliit na sugat lang. Mamatay ka na. Ay. Iikot ang kutsilyo. Ako pa rin ang kailangan. Kung huli ng kalahating segundo, magkakagulo ang eksenang ito. Tawagin ang iba. Dalhin sila sa pulisya. Hindi pwede. Hindi niyo ako dapat tratuhin ng ganito. Xiao Chuan, ito ang ebidensyang nakunan. Sa wakas, tapos na. Straight. Huwag. Sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Si Lu Tianxi ay nahatulan ng 15 taon. Si Yun Jixia ay nahatulan ng 10 taon. Talaga? Matibay ang ebidensya. Ngayon, wala na silang pagkakataong manggulo. Napakagaling! Pagkatapos nito, tayo ay hindi na kailangang mag-alala. Uy! Huwag kayong magbulong. Ate, ikaw na ang maglaro ng card. Ang dalawa kong K ay handa ng manalo. Tama. Kung hindi kayo maglalabas, ituturing na kayong sumuko. Sinong nagsabi na ako? Ate, mag-ingat sa salita. Ayoko nang marinig nag-flag ka.
Sige, hindi na kita minamadali. Mag-isip ka ng dahan-dahan. Talaga. Ha. Hindi kami umaasa sa bibig. Panalo pa rin tayo. Pair of 2S. Hindi mo kaya, di ba? Tara na. Hahaha.